So what's up mga idol? Welcome ulit for another video. And for today's video is pag-uusapan natin itong Samsung Galaxy A37. Sulit ba itong i-purchase ngayong 2026? Tara, pag-usapan natin. Yan mga idol, talagang si Samsung in na in pag mid-year. So ito, nag-mid-year sale agad ang A37. Ang SRP neto, ng SRP po neto is around 26,000 pesos for the 8GB 128 and 28,000 pesos for the 8GB 256. Aba, ngayong mid-year, biglang binagsak ang presyo nitong A37. Dito lang yan sa link natin. Yung sinabi kong price, yan talaga yung presyo niya sa offline stores. Pero sa online stores, official Samsung stores, mura nyo lang ito makukuha. Pag tinap mo yung video, may shopping button dito. Bagsak presyo nyo lang makukuha itong A37. Pwede nyo ito makuha at a possible price na 10 to 13,000 pesos. Ganun po kamura na lang ang A37 sa online, and no worries, official stores po yan ni Samsung, kaya legit na legit dyan. At yung mga nilagay ko na link na yan, official stores po yan, dahil dyan ko rin mismo binili itong mga review unit natin. So, ang purpose ng video natin parate is para makatulong sa mga consumers natin makabili ng sulit na smartphone. Kasi to be honest, ang tataas na po ng presyo ng smartphone, hindi na makatarungan ng SRP nila like this one. Real talk, hindi makatarungan ng SRP nito. Kaya pag nabili nyo siya ng 26, hindi po talaga siya perfect fit for its price point. Pero ngayon sale price, gumaganda na o rumarangkada na yung pagkasulit ng Samsung Galaxy A37. Dito lang kayo bibili sa ating link, meron pa kayo makukuha additional discount voucher na 1 to 2,000 pesos off. Ganun kaganda ang offer ngayon ni Samsung. So sa video na to, pag-uusapan natin itong A37, kung talaga bang sulit siyang i-purchase ngayon 2026. Si A37 ay na-release noong March 2026, summertime, and medyo hindi siya ganun pinansin dahil to be honest, it's overpriced. Pero ngayon mid-year, kapansin-pansin na ang A37 dahil napaganda na po ng kanyang presyo for its specifications. Unang pag-usapan natin mga idol, yung kanyang display. Sa display, wala naman siyang pinagkaiba sa A36 and even for the Samsung Galaxy A57. So this is a A57. Wala silang ganong pinagkaiba sa display. It's 6.7 inches, Super AMOLED display, Full HD plus 1080p, 120Hz screen refresh rate, at merong always on display. So kung naghanap kayo ng isang smartphone na meron ding mataas na needs of brightness, ang needs of brightness nito can peak sa 1900. Napakataas. So mga gamit nyo sa outdoor, hindi kayo ma-hassle gamitin siya kahit sa direct sunlight. Kitang-kita nyo pa rin ng very clear yung device. Ganun siya ako convenient gamitin. And when it comes sa protection ng glass, it is protected ng Corning Gorilla Glass Victus Plus protection. So very durable glass for a mid-range smartphone. Kaya kung maglalaro man kayo dito, at pag manonood kayo, paniguradong matutuwa yung mata nyo sa Samsung Galaxy A37, kaya bibigyan kayo nito ng premium viewing experience sa isang mid-range device. And for its price, iyan ang pinakamalaking advantage ng A37 ngayon sa competitors niya na 10 to 13,000 pesos. Yung Super AMOLED display. Kasi sa mga ibang device, it's AMOLED display lang. Next, yung kanyang design and aesthetic. So sa design, to be honest, ngayon, hindi mo ma-differentiate ang A37 sa A57 pag malayuan. Sa kulay siguro, I think walang lavender sa A57. Mataba lang ng konti ang A37 mga idol, pero sa design, hindi sila ganun nagkakalayo. Napaka-elegant, especially this lavender one. Very eye-catching yung design niya. It's glass back, and yung kanyang frame is matte finish. Manipis siya compare sa A36, and mas sleeker na yung itsura neto mga idol. And buti na lang na retain nila yung may uka dito. Yung ergonomics nito is very outstanding. Pag naglalaro kayo dito, talagang comfortable dahil magaan siya at hindi kayo mangangawit pag naglaro kayo ng matagal sa A57. Although the battery is 5,000 mAh battery capacity only, na I know in today's time, maliit po yan. Usually, ang ino-offer na ng mga brands is 6,000 pataas.
Ito, minintay na 5,000. Pero kung titingnan yung perspective ni Samsung, naglabas sila ng S26 Ultra na 5,000 din ang mAh battery capacity. Pero sobrang mahal nun. It's 100,000, 80 to 100,000 pesos. Bakit? Meron kasi silang tinatawag na software optimization. So, yung software optimization na yan is malaking tulong yan sa smartphone mo kahit na meron siya maliit na battery capacity. So, kahit na meron siya maliit na battery capacity, matagal siya malobat compare sa mga ibang smartphones din dahil sa kanyang software optimization na powered ng One UI. So, take for example, iPhones, mababang kanilang battery capacity, real talk naman. Pero, I think for the 17 Pro Max is 4,900 mAh battery capacity, pero mas matagal siya malobat compare sa mga ibang Android smartphones ko na meron 7,000 mAh battery capacity. So, ganyan ka-solid ang software optimization ng mga popular brands na kumbaga, even though meron silang maliit na battery capacity, meron silang solid na software. And meron yan dito sa Samsung Galaxy A37. Yung One UI is very solid when it comes sa mga ganyang scenario. And syempre, very encrypted po ang mga files. So, pag mag-store kayo dito, salamat sa Samsung Knox. Longevity, isa rin yan sa hinahanap ng mga consumers natin at magandang i-recommend itong A37 kung longevity talaga ang inyong hanap dahil pwede po itong mag-last up to 6 years of major OS update. So kung nagsimula to ng Android 16, ma-update to hanggang Android 22. Diba? Kayo na lang magsasawa dito, kayo na lang mag-upgrade, hindi pa rin siya nawawalan ng operating system update. Ganun ka-solid, ganun ka-dedicated ang Samsung sa mga consumers sila. Kumbaga, hindi lang specs ang binabayaran nyo, kundi yung kanilang OS. The processor is the Samsung Exynos 1480 sa 4nm processor, same din naman dito, it's 4nm. Basa natin yung kanyang clock speed and all, kayang-kaya na ito makapag-handle din ng mga games. So stay tuned lang, i-game test natin ito sa ibang video. Pero sa processor, hindi po siya mabagal at pwede siya all-rounder. Kumbaga naman ito, pwede siya sa mga casual gamers, casual users, and even for AAA games, matik kaya rin naman ng Samsung Galaxy A37. Pero pinakamababa lang dito is sa storage. I don't know why bakit pa rin nag-offer ang Samsung ng 128. Dapat hindi na nga, especially for this kind of price point. Kung 128 maglalaro kayo dito, siguro very limited lang yung malalagay yung games dito. Pero mga idol, 128 marereko ko siya sa mga consumers na alam mo yun. Very simple lang na magigagawa smartphone, hindi sila yung matao sa storage. Pwede pa naman ng 128 sa kanila. Pero kung ano talaga kayo, heavy user, kumbaga marami kayong mga files, I think go for the 256. Yung 256 na ito, hindi ako nagkakamali, nagpe-presyo siya around 16 to 17,000 pesos. Camera, compare sa mga ibang kapresyo niya na 10 to 13,000, syempre complete recados din to. So ulitin ko for the term na naman na yan, na rami na namang nagko-comment, complete recados siya for its price again na 10 to 13,000 pesos. Compare sa mga ibang smartphones din na merong presyo na 10 to 13,000 pesos na ino-offer dual camera, triple, pero iba is auxiliary lens, ganyan. Hindi ko sinasabi siya yung top 1 or siya yung pinakamagandang camera, pero compare sa iba hindi lahat ng brand, ibang brand, may ibubuga po ang camera ng A37 at mas complete ang kanyang camera sa mga ibang kalaban niya. So, meron siyang ultra-wide camera na very favorite ko. It's 8 megapixel ultra-wide camera and a 5 megapixel macro lens. Napakalinaw po ng lente nito mga idol. When taking some photos, paniguradong magiging sulit naman ang inyong hard-earned money at the quality itself, very sharp din naman at magbibigay ako ng photo samples niya sa ating full review. Ang maganda dito, meron siyang OIS or Optical Image Stabilization, support ng 4K video recording mapa rear or front-facing camera. Sa front-facing camera niya malinaw din, 12 megapixel at napakalaking tulong din ng AI capability nila dito sa smartphone na to. So dual steer speaker siya, malakas din naman ng speakers ng Samsung Galaxy A37 and the sad part lang talaga sa lahat ng mga Samsung devices, wala po talagang charger na included to out of the box. So bibili kayo ng charger pero the charging rate is 45 watts. So in less than 1 hour lang yung 5,000 mAh battery capacity niya, full charge na agad. Ganun ka-convenient mag-charge dito mga idol. At syempre, ang pinaka-favorite ko rin na protection dito na same din sa A57 is IP68 water and dust resistant. So ito yung mga smartphone na pwede pong legit na masubmerge sa water. Pwede kayo mag-take ng underwater shot.
hindi po siya masisira dahil meron siyang mataas na water protection na again, for its price sa 10 to 13,000 pesos, ilan lang ng mga brands ang nag-o-offer ng ganyang protection na legit na submerge. Iba is IP65, IP66 ang pinakamataas. Yung mga ganong protection, hindi pa po pwede masubmerge sa water yun ha. Pwede lang yung mga talsik-talsik ng tubig and all. Pero ito, ka-protection niya ang iPhone 17 Pro Max and Samsung Galaxy S26 Ultra. So yan mga idol, ang pinaka main question, Lord, sulit ba talaga ang A37? The quick answer dyan, definitely yes. Isa to sa pinakasulit na mid-range smartphone pag nakuha niya syempre ng sulit na price. SRP, hindi po talaga bagay, it's overpriced, real talk, yan ang makukuha nyo na presyo sa offline. Pero dito sa online store, sa ating link, napakasulit na ng A37 kaya hanggang meron pang stock dahil ang bilis pong mawala ng stock nito. Grab yours now at dito lang kayo bumili sa link natin dahil meron pa pong additional discount voucher na 1 to 2,000.